sa salita ng Panginoon. Amen. Sige, kami lang. Amen. So, nagagalak po ba ang bawat isa? Amen. Amen. At alam niyo po, isa sa pinakamaganda na kahit anong bagay na nararanasan natin, nandiyan ang Panginoon para tumulong sa atin. Amen po ba? Amen. So, ngayon po ay patuloy po nating pag-aralan ang salitang focus. So, ngayon po ay pag-aaralan po natin ang salitang focus. So, bago po natin ito, bago po ako
dahil sa Panginoon, kaya tayo gumising ng maaga. At alam ko po na may rason ang bawat pagising natin sa umaga na meron pa siyang purpose sa buhay natin. Amen po ba? Amen. At isa pa pong bagay is sa pagsunod natin sa Panginoon para makapokus tayo sa Kanya, kailangan may bitawan tayo. Amen? So, alam niyo po ba yung kwento ni Elias at ni Eliseo? Si Elias po ay pinuntahan si Eliseo na nag-aaral siya nun. Amen. Sige na, basahin na natin. So, sabi dito is, umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagawin siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, magpapaalam po muna ako sa aking amatina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, uwi ka muna. Pinauwi. So, sabi dito, uuwi na si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga kamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod ito. So, gusto ko po makita natin lahat yung ginawa ni Eliseo. Grabe, no? Yung 12 niyang toro, 12 pares, 24. Yo, pati. So yung 12 pares ay ang ginamit niyang pangluto doon ay yung ginamit niyang pang-araro. At alam niyo po, isa sa bagay na makikita natin diyan ay yung bakit kaya niya yung pinanggano? Bakit kaya niya yung pinatay? Kasi po, di ba, pwede naman niyang ibigay, sabihin niya sa nanay niya, sa tatay niya na kayo muna bahala dyan, kayo muna bahala sa pagsasama, kayo muna bahala sa mga toro, 24, ano? Ang dami na. So, kayo muna bahala dyan, pero hindi niya yung ginawa. Kundi, alam niyo po yung isang bagay na binigay sa akin na revelation ng Panginoon dito, na kaya niya yung ginawa para wala na siyang alalahanin, para wala na siyang ligunin, para wala na siyang balikan na, ay, kamusta na kaya yung mga toro ko doon? Buhay pa kaya sila?
ng Diyos sa atin. So, katulad po ng mga disciple, yung unang tinawag sila ng Panginoon, sabi po dito, sabi po ng Panginoon sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. And then yung verse 20 po, sabi po, noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Ang galing no, kung iisipin natin, isang tawag lang, sunod ka agad. Di ba? Isang tawag lang. Yes sir, na kaagad, di ba? Wala nang wait lang. Wala nang mamaya na lang. Kundi, isang tawag
pag-share nila, pinadakip sila. Nung pinadakip sila, kinulong sila, pero nagpadala ng anghel ng Panginoon at sila ay pinalaya. At sabi ng anghel ay mag-share sila ng salita ng Lord sa templo. And then, after po nun, nakita ulit sila ng mga kawan ng hari. And then, after po nun is, ito na po yung nangyari. Na pinatawag ulit sila, and then sabi ni Pedro, kasi po, kaya po sila pinatawag kasi hindi sila mapigilan sa pag-share. Diba? Kasi po, inuutos sa kanila na mag-share. Amen? So, sabi po dito, sumunod si Pedro at ang ibang mga apostol. Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. So, yung kahit pinipigilan ka na, kahit dinadakip ka na, actually, hindi pa natin yung naranasan, di ba? Hindi pa natin naranasan dakipin, itulong. Hindi pa natin naranasan na ano yun? Na usigin, yun. Hindi pa natin naranasan na utyain yung mga bagay na sinasabi nila sa atin. Hindi pa natin naranasan yun, di ba? Pero kahit sila nararanasan nila yun, is tuloy pa rin sila. Kasi, alam niyo po, kapag may sinabi ang Diyos sa'yo at sinunod mo, tiyak na kasama mo ang Diyos doon. Amen? Tiyak na may katagumpayan doon. Kasi ang Diyos ang nagsabi sa'yo. Amen po ba? Amen. So, sabi po dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At alam ko po na lagi naman na natin itong nababanggit. Alam na nga natin yan eh. Alam na natin yung verse na yan. Pero, alam niyo po, kung mahal talaga natin ang Panginoon, kahit anong problema, kahit anong bagay na pagdadaanan natin, tuloy pa rin tayo sa pagsunod sa Kanya. Amen? Amen. So, Lucas chapter 9 verse 6. So, bago po yan ay pinahayo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Diba? Binigyan sila ng authority na magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Diba? Yun yung bagay na binigay sa kanila. Yun yung authority na binigay sa kanila. At sabi ng Lord, sabi sa kanila, kumain po kayo, ipahayag niyo ang magandang balita. At sa verse 6, sabi dito, kaya tumayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon, ipinangalan nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng tao. So, dahil may sinabi sa kanila ang Panginoon, dahil binigyan sila ng authority ng Panginoon, sumunod sila. Amen po ba? Amen. So, Lucas chapter 10 verse 17. So, ito po ay yung paghayo naman ng 72. Yung 72 na pinahayo ng Panginoon at sila ay tigdadalawa. Yun. So, by partner na lang. So, by partner sila. And then, nung pagbalik nila, ito yung balita nila sa Panginoon. Sabi dito, masayang bumalik ang 72. Inuulat nila ang Panginoon kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. At alam niyo po, sa pagsunod natin sa Panginoon, may ma-encounter tayo na kapag sinishare natin, talagang nabe-bless sila. Kapag sinishare natin sila, talagang pag pinagpe-pray natin sila, talagang naranasan yung presensya ng Panginoon. At alam niyo po, huwag natin i-acknowledge, ay dahil sa akin to. Kasi katulad nila, sabi po doon ay, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Amen po ba? So, ang lahat ng bagay na ginagawa natin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Kung meron ditong gift na nagpapagaling ng mga
na meron tayo. Amen po ba? Amen. At letter C po is cast your anxiety or problem on Him. So, ipagkatiwala natin yung problema natin or yung alalahanin natin sa Panginoon. Kasi hindi tayo makakapag-focus kung ang dami nating iniisip. Sino po dito yung naranasan ang dami iniisip? Kung ano-ano na yung nagagawa. Yung hindi naman siya doon pupunta, pero doon siya
Di ba? Kahit pinipigilan na siya, kahit sinasaway na siya, kahit ano yung bagay na sinasabi sa kanya, hindi siya natinag, tuloy pa rin siya. At alam niyo po, isang bagay na inaano sa atin ng Lord is, kahit anong mangyari, kahit anong bagay yung maranasan natin, huwag kang natitinag. Kasi kapag natinag ka, saan ka na? Di ba? Kung ang Diyos yung nagpo-provide ng lahat, kung ang Diyos yung nagbibigay sa ng lahat ng lakas, paano kapag umalis ka? Saan ka kukuha sa mundo? Hindi po ako nagagalit. So, ayun. At alam niyo po, sabi niya sa Panginoon, puro gusto ko pong makakita mo din. At alam niyo po, minsan kulang tayo kasi hindi tayo nakapokus sa sinasabi ng Diyos sa atin. Kasi gusto natin gawin kung ano yung bagay na gusto natin. Di ba? Minsan ganun tayo kung ano yung bagay na gusto natin, yun yung ginagawa natin. Hindi natin ginagawa kung ano yung bagay na gusto ng Panginoon. Kaya kapag sumablay, Lord, bakit naman ganito? Sinisip ang Panginoon, pero dapat hindi kasi desisyon natin yun Di ba? Na kapag sumablay tayo na, hindi ko sisisihin ang Panginoon, kundi patuloy na magpapasalamat pa ako sa Panginoon kasi sa pagsablay ko na to, alam ko na yung gagawin ko. Di ba? Alam ko na yung bagay na gagawin ko sa susunod, makikinig na ako sa Kanya. Amen? So, ayun. At isa pa pong istorya ay sa Mateo chapter 9 verse 20 to 22. So, sabi po dito, habang sila naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon na binudugo at hinawakan ng laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanyang sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya na hindi gumaling ang babae. Amen. At alam niyo po, mababasa natin yan sa book ng Marcos, tsaka sa Luke, tsaka sa Mateo. Diba? Iba-iba yung nakita ko na yung babae pala na ito ay 12 taon ng binudugo. At lumapit na siya sa mga doktor, lumapit na siya sa mga manggagamot, pero hindi pa rin siya gumaling. Naubos na yung kanyang mga ari-arian, pero wala pa rin. At sabi po dito sa may Marcos chapter 5 verse 26, hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos ang kanyang ari-arian sa paggagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. So, tingnan niyo po, imbis na nung lumalapit siya sa doktor, nung nagpapagamot siya sa doktor, naubos na yung kanyang ari-arian. Yun yung pinagbabayad niya. Naubos na yung meron siya. Naubos na yung ari-arian niya. At yung sakit na niya yun is hindi pa rin gumagaling, kundi lumala pa. Pero yung pananampalataya na, syempre kung ikaw yun, 12 taon ka na, baka gusto mo nang mamatay nun, di ba? Kasi, hanggang kailan? Di ba? Pero tumating si Jesus sa lugar na yun, sabi niya, mahawakan ko lamang yung laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako. Yun yung pananampalataya na kahit anong mangyari is, hindi pa rin natitinag. Alam niyo po, sa buhay natin,
po ba? Amen. Last po is set a goal. So, dito po ako magtatapos. Kasi po, kung nung New Year, nung first January 1, is, ito yung gagawin ko, nag-set tayo ng goal kung ano yung mga bagay na gagawin natin ngayong December. Ngayong, ano na to, ngayong isang taon na ito, dapat sa pagsunod din natin sa Panginoon, nagsiset din tayo ng goal. Amen. Amen. Nalalago ako sa Panginoon, hindi matatapos yung taon na to, makakaroon ako ng cell group, maka-attend ako ng cell group. Amen po ba? At alam niyo po, kung mababasa po natin yung mga unang word is nakalagay ay focus. Amen? So, sa focus, kailangan po na tayong sumunod. Kailangan po natin pagkatiwala lahat ng bagay na meron tayo. Kailangan po na natin gamitin yung pananampalataya natin. At kailangan, masigit na kailangan natin magkaroon tayo ng goal sa buhay natin. Ano ba yung gusto mong mangyari sa pagsunod mo sa Panginoon? Gusto mo ba yung lagi kang natidistract? Gusto mo ba yung bagay na layo, babalik? Pagka okay na, dito ulit. Kapag may problema, aalis. Diba? So, hindi ganun. Kundi, kailangan, kahit may problema, kahit anong bagay na naranasan natin, tuloy pa rin tayo. Nakapokus pa rin tayo. Kasi kung nakapokus, sabi nga ni Apostol Pablo, hindi siya nakatingin sa mga bagay na nakikita niya lang. Diba? Nakatingin siya sa mga bagay na sa mga hindi niya nakikita. So, sa mga nakatingin siya sa bagay na mas mahalaga pa kaysa sa nakikita niya. Amen? At alam niyo po, dapat ganun din yung isip natin na kahit anong problema ito, kaya ako nararanasan to kasi inihahanda lang ako ni Lord sa mas maraming blessing. Amen? Alam niyo po, isa sa bagay na naranasan ko kapag may nararanasan ako problema, kasunod nun pagpapala. Kasi inihahanda ka lang pala ng Lord sa pagpapala na ibibigay niya para sa'yo kapag napagtagumpayan mo yung problema na yun. Amen? Kaya po, ayun po, follow, obey, cast your problem, use your faith, and set a goal. Alam ko po na ang bawat isa, meron lang po akong i-share sa inyo. So, nung Wednesday po, nagka-ask ako sa Lord kasi kulang pa yan eh. Kulang pa yan, tatlo pa lang ata yan eh. Nung Wednesday na, sabi ko, Lord, wala pa. Ano ba? And then, may isang bagay na sinabi sa akin na Lord, pinaalala niya kung paano ako dati. So, alam niyo po, minsan talaga nandun tayo sa panahon na nanlalamig tayo. Minsan talaga nandun tayo sa panahon na parang ayaw na natin. Alam niyo po, isang bagay na sinabi ko sa Panginoon, Lord, last na to ha? Ayoko na. Kasi, parang, yun, parang, ano na lang, sabi ko, Lord, kung hindi mo ako sasamahan sa bawat pagtayo ko sa harapan na ito, last na yun. And then, sabi ng Lord, kung yan yung pinapagawa ko sa'yo, sasamahan kita. Amen.
niyo po, sa bawat pagtayo ko dito sa harapan na ito, lagi ko sinasabi na, Lord, samahan mo ako. Kasi hindi ko kaya. At alam niyo po, sa bawat pagtayo ko sa harapan na ito, lahat ng bagay na lumalabas sa akin, hindi yun dahil hindi lang gusto ko sabihin sa inyo, kundi dahil sa Panginoon. Kasi, mahirap po na tumayo dito, pero yung kalakasan na binibigay ng Panginoon nandoon. At alam niyo po, mahirap magsabi na mag-focus ka na, gamitin mo yung pananampalataya mo. Sumunod ka lang sa Kanya, mahirap sabihin yun. Kasi, paano kung may problema? Paano kung sa panahon na yun, madami tayong nararanasan ng problema? Mahirap sabihin yung mga bagay na nasasabi namin dito. Pero isang bagay na niremind sa atin ng Lord, lahat ng bagay na sinasabi dito is para palakasin niya tayo. Para i-remind niya tayo na anak, focus ka lang sa akin. Anak, meron akong magandang plano sa'yo. Mag-focus ka lang. Anak, bitawan mo yan. Hindi yan yung bagay na gusto ko para sa'yo. Minsan kasi, dinay natin yun yung sinasabi sa atin ng Lord. Minsan, hindi Lord. Parang ibang Diyos to Di ba? Minsan, parang hindi to boses ng Panginoon. Pero kapag ka na-convict tayo